ba? Na ang taong bayan. Sa lahat ng ito, itong mga tatlong mga bagong politikong ito, sila na lang nagpapabuhay sa atin ng pag-asa. Oo nga eh. Excuse me, tama naman si RR na ipagawa niya ulit sa kanyang doktor. Kaya hindi naman si Sanya ang kanyang kinukulat at yung doktor. O baka kung sino may gawa nito, pwede na ma-irrite. Ni real talk lang. Real talk. Siya, nakikita niya itong politiko na ito na nag-walking every morning. Oo, jogging. Oo, exercise. Pero ang suot niya, isang parang, alam mo yung parang toilet shorts. This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Ako na, Dira! Yes! We're back! We're back! Pagkatapos ng live natin last episode na yun, na ang dami-dami nating nakuha mga komento sa ating mga netizens na hindi na nila tayo inaway, no? Pero sinasabi nga natin, mag-away man sila, wag lang ng personalan. At saka may mga views sila na taliwas sa atin. Of course, we respect that. Kailangan natin respeto yun kasi paniniwala nila yun eh. Lalo na sa ngayon na kanya-kanya na tayo talaga na pinaglalaban, pero unti-unti ay nagiging isa na tayo. Yes, totoo. Wala ng political colors ngayon eh. Diba? Pag-usapan nga namin ni Michael Pangko yan mga few minutes ago. Sinabi namin na, oo ngayon, no, mga tao, they're not conscious about the Dutertes, the Marcoses. Wala nang kulay. Wala nang kulay kasi pare-paro sila. Galit. Kasi marami sa kanila pare-paro mga kriminal, pare-paro silang mga, alam mo yun. Parang yung pinaglalaban mo, parang, sanali kita ka lang, pinaglalaban kita, pero nagnakaw ka rin pala. Magpapareho lang pala kayo. Kumbaga gano'n. Kumbaga kaya mga tao, ang public outrage ngayon ay buo. Kumbaga isang sinisigaw nila. Parang may September 1 na parang rally na tinatawag. September 21. September 21 para meron yatang pagkakaisa na gagawin. Na tignan natin I hope na sana maging peaceful lang. Kaya nako, handa na kayo ng inyong magkape at ng kung pwedeng kakutin habang nagkukwentuhan. Kaya tara na, pasok na kayo sa dati yung tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With may nanay ng OOTD naman ay kulay maroon. Nagiging kulay ng mga katibakan at pagpoprotesta ang kulay ng maroon na Oo nga, totoo yan. Dahil we are really protesting with everything that's happening now, lalo na ang political at showbiz officialdom ng OOTD, Nanay Jobert Socaldito. Maraming salamat anak ko, Direct Chaps Manansala. Di ba maroon para is close to red, para mga raging bulls. Mga semi-raging bulls, of course. Kasi we're all vigilant, lahat tayo ay nakatutok, lahat tayo nagmamasid, lahat tayo ay may opinion. Kaya, let's talk about it. Yung manikin natin, nakikisabay sa kanyang maroon. Kaya naku, diretso na tayo sa ating unang segment, ang This Is It, Politics. Right, I think it's really important for us to have leaders with the fear and love of God. Hindi nagkakaroon ng tunay na mga bidding sa DPWH projects sa unang distrito ng Batangas. Pinipili lang daw ng congressman ang contractor na nagbibigay ng SOP. I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH here. Yes. Alam mo, ang New Kids on the Block. Yes, New Kids on the Block. Kung di ba, there was a group before, di ba, sikat na mga foreign performers na New Kids on the Block in the, I think, 90s? 90s. Ngayon ay meron tayong mga Kids on the Block, the New Kids on the Block. Kasi di ba, sa ating political arena, may tatlong katangi-tangi na mga bagets. Bagets, no? Meaning, younger than generation. Younger generation. Sa dami na mga nangyayari ngayon sa politics na sa dami ng mga problema, sa dami ng mga nabubunyag, mga karimari-marim na sitwasyon, ay biglang merong mga umaangat na mga kabataan na naandyan sa ating politika. Na may mga paninindigan, matatapang, matatalino, at on the go. Isa-isahin natin. Unahin na natin na. Of course, ang paborito natin si Vico Soto. Di ba? Ang mayor ng Pasig. Na sa maraming pagkakataon ay inaawitan at sumisigaw ang maraming tao na siya na ang susunod na presidente na magsasalba sa lahat ng problemang meron ng politika. Oo, ang problema lang kasi edad. Oo, kasi kapag binilang mo yung edad, no, kumbaga dahil sa hindi pa siya pupwede sa 2020 elections, dahil bata pa siya, hindi pa siya pasok. Kumbaga 2034 pa siya pwede tumakbo as president. Pero sabi
sinasabi nga natin, pero may sinasabi si Vico that in the next elections, in 2028, he's not running for any position. Alam mo, Vico, anak, no? Unsolicited though. Alam mo, if I were you, run still for any position. Pwede ba siya ma-vice president? Hindi rin eh. Siguro mag-congressman ka or what, basta huwag ka na mawala. Or maging sa secretary, sirkulasyon. cabinet secretary. Yes, pwede siya. Kumbaga, kasi yung 3 taon o 6 na taon na hihintayin na naman mga tao, ay medyo, baka lumaylay. Alam mo, iba pa rin yung... Sorry no, Mayor Vico, no? Alam namin parang binibigyan ka namin ng parang obligasyon sa ano. Oo, masyado mabigat na challenge pero, sa'yo. alam mo, sa lahat ng mga pinapakita mo, kasi ikaw din kasi, sa sinceridad na pinapakita mo na may anghang din siya magsalita. Ay, oo, in fairness, matapang. At hindi siya natatakot. Ito, siya nga ang nag-umpisa dito kay, di ba, noong kinol out niya, nung kinol out niya si Papo Julius at saka si Corina Sanchez. Diyos ko, mabibigat ng mga doon na broadcasters. nag-umpisa ang maraming bagay. Di ba yung ibang mga politiko, hindi lang gagalawin yung mga malalaking broadcasters na yan kasi syempre takot nila na baka balikan sila, baka siraan, alam mo yun, something like that, di ba? May syempre, iba pa rin ang relasyon ng politiko at saka mga taga-media, di ba? Pero hindi siya natakot. At saka mga diskayas, naalala mo itong huling hearing na natinan niya, di ba? Inibitahan siya ng Congress. Nung nagsasalta siya, Congress ba yun? Yes, Congress. Sinabi niya na ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw, directly referring to the diskayas. Tsaka hindi, sinampal niya ang maraming mga magnanakaw. Dahil siguradong nagsisinungaling din sila. It all started with him actually. Yes, oo. This all started with Mayor Vico Soto. Grabe tong Vico Soto na to, no? Alam mo, na totoo, no? Kapag wala kang tinatago, ang bilis-bilis at ang lakas-lakas ng loob mong magsalita na kahit matamaan man sila, wala akong pakialam because I'm speaking the truth. Because he was brought up with good values by the mother, alam natin ang pagka-born again Christian ni Connie Reyes, di ba? Isang leader na matatawag mong sincero, merong political will at hahangaan mo. Totoo yan. Kaya bilib ko, Vico Soto ha? Vico Soto, just go, we're looking forward na dumating ang araw na ikaw maging Pangulo for sure. Naku, kayang-kaya mo. Isipin mo na, in-invite siya sa Congress. Kung totoo siya, wala naman siyang rele kung talaga. Pero nung nagsalita siya, people stopped and started looking and staring and hearing her. Yes. Lahat ng mga konsista na nandoon ay just go all eyes sa kanya, all ears sa sasabihin niya, at saka walang kumontra. Tsaka na yung words of wisdom ang nilabas niya na kung tutuusin dapat yung pag ganoon na yung sa Congress na hearing siya, dapat question and answer, pero sa kanya words of wisdom and they let him talk. Ang ganda. Hindi mo lang napansin mo ba nung may sinabi siya na, if you think I'm speaking long, just cut me. Alam mo, napaka-respectful niya doon. Alam mo, doon napansin ko yun. Nasabi ko, galing naman ang batang to. At alam mo, he went there prepared. Yes. Ready for the battle. I love you, Vico. Oo. Wala ka pa namang girlfriend, di ba? Joke lang. Oh my God, nag-ilusyon na naman ako. Hindi, alam mo, sa ginagawa niya sa Pasig, nung nakalaban niya ang isang higanting politician ng mga Eusebio, nakilaban siya hanggang doon sa pangatlo niyang termino na nakalaban niya ang mga diskaya. Ito ang nag-open ng maraming bagay ng mga Pandora's box. Totoo yan. At hindi siya natakot with all the money that Diskayas had. My God, Diyos ko, ako kinabahan ako sa kanya that time kasi my God, alam mo naman how money makes the world go round. Lalo na alam niya siguro, Mayor, na alam mo, na majority of the Filipino people ay nasa likod mo lang. Oo. Kasi nakitaan ka nila na promise. Kaya, alam mo, yun pa, ang dahilan sa mga bakit nanalo ka. At maraming salamat sa pagdating mo. Isa pa na yung na dumadating sa ating mundo ng politika. Yung taga Batangas, si Representative Leandro Leviste, anak ni Lauren Digarda. Di ba? Nagsabi na parang merong ginagawa, parang binibili siya. Binribe siya. Binribe siya ng isang taga DPWH. At hindi merong pera, ha? Engineer ng Batangas. Yes. At di ba, pinakulong ba niya yon? Pinakulong niya, kinasuhan niya. Kinasuhan niya. Pero na Nakabail? Nakabail. Okay lang. At least, diba, kumbaga, nag-ingay siya at pinanindigan niya at hindi siya na-bribe. Kasi itong bata ngayon is very rich on his own. Siya ay nakadiscover ng solar. Talino. Siya, parang scientist ng batang to. Yung galing. At may sinabi siya, nagbiro nga siya. Takot naman sila sa mami ko eh. Kasi ito, Lord Ligarda. Nakakatuwa siya. Kumbaga, he got, Diyos ko, Leviste yan. Ito yung naman sasabi mo na meron talagang uusbong na isang promise na talagang maglalakas loob na tayo na nag-expect at nanonood. Parang pinapalakas din ang loob natin. Yes, kumbaga tayo ay nagkakaroon ng hope
na one of these days ay lalaki mga pangalan nila at sila ang magtatanggol, mapoprotekta sa ating saligang batas. Na, Alam mo kung yun? totoo naman, hindi nga siya marunong magtagalog talaga. Oo. Hindi siya matatas sa pagtatagalog. And he was trying. Because he knows that when he speaks English, baka hindi naman lahat makaintindi sa kanya. And he was trying na kahit nakakabulol-bulol siya nung binabasa niya yung kanyang statement na Tagalog. Parang sabi ko, hindi na mahalaga sa akin yun. Lalo na ikaw na, maarte ka sa kung paano magsalita ang tao. Pero dahil sa pag-uugali na meron siya bilang politician. At saan pinaglalaban niya? Niyayakap. Oo, niyayakap ng tao. Kasi nga, tama. Diba yun? Diba? Isa yun sa mga nagtanggol din. At saka syempre, nakitaan din ng mga tao na, oy, may pag-asa pala, ipakulong natin yung mga dapat ipakulong. Ngayon, may pangatlo ng New Kid on the Block. Isang goping din na bagets, no? Ng 4th Akala ko, District. magkamukha nga sila ni Leviste. So magkamukha sila ni Leviste, no? Ito si Kiko Barsaga. Siya ay 4th District Representative ng Cavite. Diba? Ngayon ay, ito naman, ang lakas ng loob. Ito isa sa pinakamatapang din na bata. Imagine mo, para sabihin niya openly na dapat imbestigahan ang House Speaker mismo, si Martin Romualdez. Na maraming pagkakataon, inihintay natin ang pangalan ng lahat ng mga witnesses, hindi man lang talaga sinabi ang pangalan. Hindi nila kayang isabit. Itong congressman, kaalyado pa niya, ha? Kaalyado pa niya. Kaya tinanggal siya dun sa kanilang sa partido na yon. Kaya yung bata nagkaroon ng lakas ng loob, tsaka nag-iipon ng lakas ng loob para banggitin ang pangalan ni Martin Romualdez. And he did. At kapag sinasabi niya yung pagsalita na dapat imbestigahan si Martin Romualdez, wala itong pag-aalinlangan, ha? Talagang diretsyo. Point blank. Point blank. At saka on point din siya because sabi niya marami siyang personal knowledge about House Speaker Martin Romualdez. Yun ang exciting. At yun na yun, pag sinabi mong marami ka pang sasabihin, meron baon. Nagsisimula pa lang to, ha? Hindi pa ito. Sa sabog to. Oo. Sa sabog to, iikot ang puwet ni Martin dito. My gosh! A 26 years old guy. Ha? 26 lang siya. Bata. Alam mo yung mga tatlong batang ito? Oh my God! Ito yung mga tao na ngayon, yung mga henerasyon ng mga kabataan na ngayon, ay kasama sila. Dahil mulat sila, gising sila, at hindi sila nagbubulag-bulagan at kaya nilang ipagtanggol Yeah. ang kung anong dapat silang sabihin. At they came from political clans. The Levistes, Yeah. the Barsagas, at saka of course Sotos. si Sotos. Oo. Kumbaga, sila ay hindi baguhan sa linyang ito. Kahit baguhan sila sa kanilang posisyon, pero they are aware, di ba? Because they grew up in politics. At naisigurado ka at nararamdaman mong wala silang itinatago. Oo, kasi unang-una may mga bala sila eh. Una, may mga May pera. itinatago na mali na ginawa sa panunungkulan nila. Diba? May buhay na maayos, nakakakain na maayos kasi talagang pinanganak na may kaya, hindi na kailangan mangurakot. Alam mo yung gano'n, kung gusto na talaga magsiserve talaga Na sila. ang pakiramdam ko, tumakbo sila dahil sukang-suka na sila sa sistemang meron at eto, dahil nasa posisyon na sila, ipaglalaban at babaguhin in their own little way yung mga bagay na mali sa nakikita nilang At sistema meron. sana lahat ng mga pinaglalaban na sana ay suportahan natin. Sana may patutunguhan nito. At sana pagdating ng panahon, we will pray na sana pagdating ng panahon that they establish themselves as good politicians. Sana ay hindi sila masilaw. Sana hindi magbago ang kanilang mga values. Sana patuloy nila ipaglaban ng tama because sa kanila ay nakitaan natin ang promise ng bansang ito. Kasi kung sa mga masyonda lang ng mga politiko, wala na tayong dapat asahan. Ay, mga trapo na kasi sila. trapo. Oo. Itong mga bagong possible na ito na sila ang nakaka-excite, sila ang nagbibigay ng hope, at sila ang nagbibigay sa akin ng pakiramdam na meron pa ring patutunguhang tama ang mundo ng politika ng Pilipinas. Ako nga, dahil sa tatlong ito, nagdadalaga na naman ako eh. Alam mo kung sino start to sa kanila pinaka-crush ko? Of course, si Vico, no? Si Vico. Si Vico ang crush ko dyan. Love na love ko si Vico. Love ka rin daw niya na nag-message. Ay, talagang Vico, go! Go, joke lang. Message po si Vic Soto sa'yo. Ano sabi? Vic, wag na ikaw. Wag na ikaw, Vic Soto. Okay na, okay, Pauline ka na lang. Hindi nakakatuwa yung tatlong ito, no? Nakakatuwa. At saka, I'm sure, no? Napakarami siguro mga babae na babaliw sa mga to, no? Alam mo, parang ang hindi nga nila focus yun eh. Wala silang parang focus sa ang love focus nila kung paano nila ayunin at yakapin ang responsibilidad na iniaatag sa kanila ng sambayanan. Pero alam mo, may duda ako sa tatlong ito. Para sila mga metrosexual. Para mga vain, mga conscious kagwapuhan. Alam mo yung feeling ko lang ha. Si feeling ko lang. Mayor Vico mukhang hindi nga kung masuot lang, mga uniform lang ng City Hall. Pero alam niya kasi that No. he looks good in anything. They do not need to exert any effort to make things happen. Nakikilandi lang ako. Alam mo? Diba? Parang, these are three of the most promising as of the moment. Sa dami na Sana. dami na nangyayari ngayon sa politics, no? Naglalabasan na ang lahat ng mga marurumi.
At nakakalimutan na nga natin kung sino pa yung iba. Ni hindi na nga natin na-memorize sa mga pangalan ng yung mga engineers. Alam mo ba, Nay? Yung mga engineers ng Bulacan, may kinuha ngayon, may kilala ako na taga Pampanga na inilagay ngayon sa Bulacan as this, yung mga engineers ng DPWH. Kasi di ba tinanggal sila? Dinismiss Tinanggal sila na. lahat So noon. parang, eto talaga ang paglipaso, eto yung paglilinis unti-unti ng bulok na sistema ng DPWH. Naalala mo na, like a year ago, we talked about this na parang hindi na nga 30% ang bigayan, 40% na Oo, diba? totoo naman yan. Pero alam mo, di ba parang may sinabi si Pangulong Marcos na itong 2026 na budget, ay parang walang budget ang flood control sa DPWH. Tinanggal niya yung flood control. At yung may certain amount na parang 200 billion plus ay binalik sa DepEd, dinagdag sa DepEd. Pero kailangan pa rin ng budget. Kailangan pa Alam mo rin, saan oo. ako, suggestion ko lang, no? Kuhanin ang lahat ng mga kanulumbat ng mga magnanakaw ng lipunang ito at yun ang gamitin at itama ang paggamit kung saan nilagay. Alam mo, Diskaya, suggestion ko lang, PBBM, nakikinig ka ba? Ano ka nakikinig ang Pangulo sa atin? Eto, Malay mo, nanonood or manonood. Pag-usapan natin to, iparating nyo sa kanya. Yung mga Diskayas, total inamin na nila na nangurakot sila kasama yung mga politiko. Ganito, kasi di ba kakasuhan na nila siya? Di ba na-freeze na yung mga accounts? Kunin yung mga accounts na yan. Kunin ng mga assets nila yung bahay, yung 6-story mansion na yan. Kunin lahat ng mga kotse, ibalik sila sa apartment. Nung nangungupahan sila. Bigyan na sila ng mga 40,000 puhunan para makapag-start ng buhay. After that, pero lahat tanggal. Well, Di ba? paano pa sila mapupunta sa apartment eh makukulong na nga sila? Hindi, para yung mga anak nila. Sa mga anak Diba? nila. Para may maupa sila ng mga 7,000 apartment. May meron pa dyan sa Pasig eh. Ay, balik natin sila sa kanilang dating buhay. Habang tapos ikukulong itong mag-asawa ito, yung mga anak nila matuto, mabuhay sa kakarampot na ibibigay na punan ng gobyerno sa kanila. Naiinggit na ang taong bayan. Sa lahat ng ito, itong mga tatlong mga bagong politikong ito, sila na lang nagpapabuhay sa atin ng pag-asa. Oo nga eh. Sa dami ng mga bagay na nangyayari ngayon sa karumihan at sinasampal na tayo na ng karimari-marim na sitwasyon ng politika na meron tayo. Alam mo, may tatlong binigay ang Diyos sa atin. Oo, Baka meron pa nga lumabas na iba. Meron pa yan, unti-unti. Alam mo, nakakatuwa, no? Kasi bakit? Alam mo, yung galit natin, baka dumating araw na hindi nawawala na yung galit sa puso natin dahil frustrations natin. Alam mo, itong bansa ito, comedy, isang comic stage. Isang sarsuela. Isang sarsuela. Para tayo nanood sa Vice Comedy Club, para nanood sa Music Box, para sa clowns lang tayo, watching all these politicians perform on stage. Di ba pag nag-speech na, pag speech na ganyan, ganyan, Pinanganak ako ng mga magulang ko. At tinuruan ako na huwag magsinungaling, huwag magnakaw. Dahil sabi nila, Alam ng bilyon aking taon, Diyos, ganyan. o trilyon na taon ay wala doong graduation. Hindi nga graduation. Gumraduate ka ba, Joel? Gumraduate ka ba? Di ba yung mga ganun, na parang yung mga grandstanding nila, na parang, huy, tapos na po. Hindi na po talaga pwede yun. Hindi na maniniwala. Pagod na po ang sambayanan. Pagod na. Itong mga bagong mga bata na mga politicians, sila ngayon na, no? They excite us. Ha? Go on. Pagpatuloy nyo lang yung tatlong bagats na yan. Pagpatuloy nyo yan. Kung may lalabas pang bago, kahit Join matanda. kayo. Mabuo tayo ng grupo. My gosh, The Beatles. The Beatles. Oh. Hindi mo the hot dogs. Ay! O maskulados! Hindi, nakakatuwa lang. Nakakatuwa na. Sa mga bagong politicians na meron tayo ngayon, naku, paasahan nyo ang aming pagtangkilik, ang paniniwala at pagsuporta sa inyo. Pero alam namin, medyo mahirap ang laban ninyo. Dahil ang laban namin ay ang inyong laban. Maraming umaasa, maraming nagdadasal. At alam namin na hindi magiging madali. Pero ipagdarasal namin kayo. Okay? Yes! Kudos to you three! Sa lahat ng mga nanonood ngayon, mag-comment na kayo about this New Kids on the Block. Yes, the New Kids on the Block. Oo, no? Oh my God, beautiful. Komento lang, dahil babasahin natin yan. Okay. Siyempre, diretso na tayo sa ating next segment, ang latest this ng showbiz. Ano ba yan? Totokahan. Oo. Ito si R.R. Enriquez. She called out the attention of Sanya Lopez. Kasi alam mo naman, di ba, una-una, napanood ko to in the past, siguro mga few months ago, ay pinag-uusapan sa mga vlog, yung tungkol sa pagpapagawa daw ng ilong ng magkapatid na Sanya Lopez at Jack Roberto.
Kumbaga sila daw ay mga salamat po Dr. Beauties. Yun ang sabi ng mga ibang mga magkapatid na salamat po, beauties. Salamat po, doctor. Di ba kasi kitang-kita rin ang ganda-ganda niya, di ba? Kumbaga bagay na bagay sa kanya yung ilong niya. Dati. Tapos si Jack Roberto naman has retained it, no? Ganon. Kumbaga, pero pinakita ng old Nakatulong. photos nila. Nakatulong kay Jack Roberto yung Yes. pagpapagawa ng ilong. Totoo, kumbaga lumabas ang kagwapuhan niya, kumbaga, though hindi naman ganun kapango siya Yes. before, pero kumbaga in-enhance. Enhancement lang. Oo. Etong si Sanya kasi na talagang mula noon sa GMA Gala na parang ang dami na nakapansin na parang magkamukha na nga raw sila ni Ines Veneracion na pati si Ines Veneracion ay nagsasabing huwag kayong ganyan. Oo, parang why do you do the light and all? Parang Kasi ganyan. syempre, alam mo naman, ang kay Ines nga parang hindi na gumagalaw. Super. Pero sa personal daw na yun, maganda naman pala. Parang baka sa video iba lang siya. Hindi kasi kay Sanya Lopez yata, nasanay kasi na ang ganda-ganda dati ng gawa ng pagkagawa ng ilong Yung niya. Pero natural na ganda ang nagpapaganda lalo eh. hindi Oo. parang ngayon, parang hindi ko alam kung parang tabingi. Oo nga eh, kaya- Parang may something happened eh. Itong si RR talaga na pakilamera palagi. Si RR. RR Enriquez. Na palaging talagang nangingilam sa maraming ba. I mean, talagang ano naman siya, yun ang palaging nagiging content niya. Ang magsabi ng kanyang opinion. Oo. Kaya pala, di ba, kinall out niya ito si Sanya. Sabi, Utang na loob. Concern lang naman. Paggawa mo talaga tabingi, paggawa mo sa doktor mo, paulit mo yan. Oo, totoo naman. Actually, kung yun na, syempre puhunan na ni Sanya Lopez, di ba, ang kanyang kagandahan, siya much more itong kanyang magandang ilong, na kung medyo nalihis ng konti, tama naman siya. Tama naman si RR na ipagawa niya ulit sa kanyang doktor. Kaya hindi naman si Sanya ang kanyang kinukuha at ang doktor. Kung baka kung sino may gawa nito, pwede naman i-repair. Ni real talk lang. Real talk lang. Kasi normally, ibang mga friends namin doktor tulad si Daddy Doc, si Dr. Percival Deliga. Ang gumawa ng ilong ko. Yes. Kumbaga na siya isang Surgeon. cosmetic Yeah. surgeon. Kumbaga, pag may nilalapit sa kanya, nilapit sa kanya yung ipa-repair yung ilong, ang kanyang suggestion muna, ibalik mo muna doon sa doktor mo. Kasi siyempre, ethics lang din. May ethical standards sila na hindi mo pwedeng gawin. Tapos siyempre, kailan parang insulto naman sa doktor. Kapag wala yun, hindi na available yung doktor mo, tsaka ka bumalik sa akin. Diba? So, tama din naman na ipagawa mo. Walang masama doon. Kumbaga, basta... Baka kasi inisip ni R, baka yung mga kaibigan niya sa paligid niya, nagdidili-dali lang na magsasalita, ganyan. Ito, point blank, sinabi ko, ay, mapakit talaga, tabingi, balikan mo yung doktor mo, concern lang ako sa'yo, parang gano'n. Wala yung glow. Kaya totoo. tama lang din. Kaya Sanya, huwag mo naman masamain na sa sabihan ka ni RR. Pero si Jack Roberto, okay lang din, no? Hindi naman nagalaw yata yung ilong niya. Okay na siya. Kumbaga, tama, wala pang... Sa mga artista noon, pag maganda ka na, parang, okay na, huwag na lang. Oo. No? Oo, Kung pwede, no? Oo. Diyos ko, ang dami. Si Pinky Amador, di ba? Tingnan mo yung ilong niya. Di ba? Kitang-kita yung butas. Pero bagay sa kanya, hindi niya pinagawa. Di ba? Nagkakaroon siya ng sariling character. But si Sanya kasi syempre was into that mainstream na girl. At saka nasanay ng ganda na natural na ganda. Doon siya binahal eh. Parang girl next door. Siyempre, matini idol. So, gano'n. So, pero walang masama. It's for your own betterment. Yeah. Tama. Itong susunod man na pag-usapan natin ay, well, kailangan na gawing intriga para pag-usapan, di ba? Itong si Maha Salvador, si James Reid, at saka si Catherine Bernardo. Kasi si Catherine at si James, di ba, ay lalabas na nalalapit na isang teleserye. Silang bida. Silang bida. Kasama nila si Maha Salvador. Maha. Ngayon sinasabi ng mga tao, naku, ang pag-arte ni Maha, kakainin niya si Catherine Bernardo. Baka sabi nila, parang baka magmukhang mas bida si Maha. Alam mo mga kaibigan, kapag pinabayaan nila, malamang. Pero syempre, ang scriptwriters at ang directors na yan ay alam nila ang dapat nilang gawin. Siyempre, they will favor the script for Catherine. Kasi si Catherine ang bida, dahil siya naman ang marketing, ang sales point ng totoo. Sila ni James Reid. Ang siyempre, pagkakatiwalaan ng advertiser. Pero dun sa pictorial kasi nila, parang ang ganda-ganda bigla lalo ni Maha. Na parang actress yun eh. Hindi na yung ganda pinag-usapan natin dun sa pictorial nila. Parang mas maganda si Maha kaysa kay Catherine. Doon lang naman sa pictorial na Because Maha talaga is very beautiful. And she came prepared. Parang refreshed, excited. Itong si Catherine parang, ito naman trabaho ng parang ganun yung datingan. Kasi Maha kasi is a very good support kung sakali Nagbida na yan eh. Bida palabas niya dati na talagang kumita. Wildflower is my favorite. Yeah, she's so good there. So yun. So si Catherine should take that challenge. Kumbaga, hindi ka pwedeng mag-sitting pretty ng dyan Kaya tagatrabaho mo, you have to come prepared to the set, you have to memorize your script, at saka yung writers. It's a big challenge for the writers kung paano nila
pausbungin si Catherine Bernardo sa gitna ng, siyempre, alam mo natin na intimidating ang acting ni Maha. Totoo. Nag-message si James. Ano sabi ni Sabi niya, Nay, huwag ka na magalit. Ikaw lang naman talaga. Or, yun ang sabi ko, Maha, malis ka na dyan, tsaka Catherine, kami na lang ni James. Di joke lang. Napawaw those, napasana all si Lea. Totoo. Alam mo, alagaan naman ng production yan eh. Hindi naman na pababayaan na Catherine Bernardo is a prime. Is a gem. Is a gem, Is a diba? gem. Oo. Kumbaga, dahil taga-aasa ng tatabo ito in terms of commercial loads. Alam mo na. No, tsaka grabe, no? Ang, Pero ang, magandang, ang talino ng ABS-CBN pagdating sa ganyan. They've mastered. Oo, no? Yung think tank. Yung para think tank nila, no? Yeah, sa paggawa ng mga teleserye. Maha to support Catherine. Oo, no? Parang, Yeah. parang, asantok sabi, parang hindi mo mangyayari, pero it's about to happen. At saka, huwag yung malitin na baka puro mahala kayo. May James Reid yan, ha? James Reid. Nag-message na nga, di ba? Baby. Alam mo na, ha? Catherine, huwag kang tutulog-tulog, ha? Lalamunin ka ni Maha pag hindi ka nag-prepare. Parang may naalala ko din si Manang Bola, huwag tutulog-tulog, sabihin sa amin ang sagot, baby bobo. Alam mo na. Naku sa mga fans ni James Reid at mga fans ni Catherine at fans ni Maha, this is really exciting. Yes. Abangan nyo yan, ha? Kailan ba yan? Itanong mo kay Pangkoy na, alam ni Pangkoy For all yan. you know, nakapag-start na ito. Nagtatape na for sure. Kasi bago lang, kasi pag inilabas yan, tuloy-tuloy Sana yan. mailagay sa Netflix. I'm sure. Sana. Naku, sa mga na-excite pa lang, punta muna kayo sa Deluxe Pa. Ang dami na natin mga OTJs na pumupunta dyan. Tama. Oo. Scout Fernandez, Corner, Tomas Morato. Naku, hanapin lang si Vince Miraflores at it's a hotel experience. Yes, dadalhin ko dyan sila Carla at Nanette Nazareno of Chino Hills, California. At yung magbe-birthday kong mga pamangkin, ha? Bukas si Joven Pascual, pupunta rin siya sa Deluxe Pa. Oh, wow. Si Edo Manzano, ay hindi ko alam kung pupunta. Si Patrick Garcia, papupuntahin ko. Ang dami Pero hindi birthday, naman bukas, sa mga susunod na araw. Si Tony Fernandez, parating sa September 14, birthday niya rin. So, pupunta daw siya? Oo. Pupunta siya naman siya sa Kisha Staycation. Ayun. Doon siya magse-celebrate ng birthday niya. Ayan. Sa lahat ng mga may birthday ngayon at gustong magbakasyon sa Tagaytay, napakalamig ngayon doon. Kaya pasok na, magpabook na kayo sa OOTD page at saka sa page ng Kisha Staycation. This is in Tagaytay, malapit lang sa Mahogany at malapit sa Petron. Nandun na sa gitna, may 3 bedroom. It could be a grupo or family, mura lang. Punta na kayo doon at magpabook na kayo. Ayan na. Pupunta kami, my God, I promise. Punta mabayad kayo, Joven. Alam nyo, libre, ha? Diretso na tayo na sa ating pinaka-exciting na segment, ang Hula Bira. Iyain na yan! Uhulaan lang, Pangkoy! Totoo Bibila kayo. ba? Bibila kaya to. Oo, Oo. ito na. Sa isang maliit na village na pangmayaman, ha? Oh. May isang village na pangmayaman sa Quezon City. O, hanapin nyo. Hindi ako mabibigay na address. Okay. May isang sikat na politiko. Oh. Sikat na politiko na nakatira kasama kanyang asawa doon. Asawa niya, artista? Oo, artista yung asawa niya. Sikat din. Oh. Na naluloka yung mga kapitbahay. Kasi may kaibigan ako na isang bading na taga-Teatro. Okay. Oo, doon sa village nila, oo. Naluloka siya kasi maaga siyang nagigising. Tapos naluloka siya, nakikita niya itong politiko na ito na nag-walking every morning. Oo, jogging. Oo, exercise. Oo. Pero ang suot niya, isang parang, alam mo yung parang toilet shorts. Yung texture ng parang sa toilet. Yung pang beach. Yung pang beach na medyo manipis. Manipis, ano. Tapos, nakabakat ang kanyang junjun. May anak siyang pangalan, Junjun? Hindi, yung kanyang harapan. Nakabakat. At gumaganyan-ganyan pa. Kawil-kawil. Kasi pag toilet shorts, ganun yun eh. Isang... Oo. Talagang halata daw na Daxina Mamaril. Malaki ang kawil niya. Kaya talagang proud siya. Parang hindi mo alam kung talagang dinidisplay ba niya? Sadya ba niya dinidisplay? O nagkakataon na? Kasi alam niya kasi, the neighborhood kasi is siyempre, yung iba dyan, hindi naman nagigising ng aga, kumbaga, pero yung mga maids, tapos ibang makabaklaan sa area, parang hindi mo alam. Wala kung nagpapapicture bakit sa kanya? Ha? Wala nagpapapicture sa kanya? Kasi pag nag-picture sa kanya, susunggaban agad yun eh. Oo. Naku, Di ba, at saka pag magpapapicture parang miti ka, ano sasabihin mo? Oo. Ayoko na sabihin. Alam niyo na ha. Controversial yan. Controversial. Just go for many, many years. For many years.
Yun, naloloko yung mga tao na bakit ganun siya, di ba dapat sa kanyang estado, dapat ay medyo maingat, hindi masyadong nagdi-display. To each its own talaga na yun. Kung minsan parang baka hindi nga niya alam na yun ang iniisip ng tao. Oo, Baka gusto na nila maging comfortable dahil nga pagdating niya doon sa opisina niya, formal siya. But I don't think so. No? Siyempre, bago ka umalis ng bahay, siyempre, machi-check mo yung sarili mo kung anong suot mo, di ba? Siyempre, hindi mo kailangan na nakasuit ka na tumatakbo nagja-jogging. But of course, no, yung kumbaga, masyadong i-display ang... Kung mahal ba magsuot ka man ng ganun shorts, di ba dapat medyo masikip ang briefs mo? Okay, meron Parang kang... hindi gumaganyan-ganyan yung chan. Wait lang, meron kang... Chloe. Nako, ayoko ng mga... Gusto ko siya minsan kapag mainit ang tinapay. Ako naman gusto kong Umawit para sa inyo. Di ako makapag... Pero merong C sa pangalan at apelyido. Meron. Okay. Yun. Na ha? So, Ay, sorry. si Ham and Cheese. Ham and Cheese, oh. My God. Yun ang mga OTs ako sana, hindi kayo maging rover. Pero alam mo yan, kung minsan talaga, people are not even, aware that they're doing that at yun ang iniisip ng iba. Pero kanya-kanya naman talaga. Samantala, habang abala ang lahat sa pakikibahagi sa kung ano nangyayari sa flood control funds sa Kongreso at Senado, ay sumama ang inyong lingkod sa SDO Pangasinan 1 sa pagbibigay ng mga relief goods sa Bolinao, Pangasinan sa pamumuno ng kanilang minamahal na Superintendent, Dr. Fatima Buado. Naku, sa lahat ng mga nanonood ngayon at hindi pa natin subscriber, naku, pindutin nyo na ang subscribe button. Mag-subscribe kayo ha. Kasi syempre makatulad nitong kausap namin, di ba, ating blind item, di ba? Marami pang ganyan kayo marinig dito Dumadami na talaga tayo. Oo. Dumadami na tayo at meron sila mismo na ang nagdadasal na sana dumami pa ang ating mga subscriber dahil para sa kanila ay malaman at makatuturan ng panonood nila dito. Oo. So in whatever little way that we can express para masabi namin sa inyo mga balita, wala ditong fake news, alam mo naman dito sa show namin, we're very honest. Yun, sa lahat ng mga team live na nanonood ngayon palagi at sa mga team replay na palaging nire-replay at minsan paulit-ulit pa nilang nire-replay na at sa mga team balik sa umpisa na pinapanood na nila yung mga bago nating subscribers, yung mga dati pa nating mga views at episodes. Anak, tignan mo yung kilay ko. Kailan ko ba ng microblading? Ay, hindi. Hindi naman. Okay. Nakakainis. Kasi sabi ng mga friends ko, no, you're lying. Ganun ko sila. Kailangan ko ba na parang gusto kong magpahikaw dito. Sa SM marami. Ear piercing. Mura lang. Nako! Yan na, maraming salamat sa mga team abroad at team replay at sa lahat ng mga team pakulay na patuloy na nagbibigay ng mga biyaya sa amin, sharing. Maraming salamat. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Para kaya nagdiskusyon. With my nanay na nakakaloka na naman ng kanyang blind item. At sisiningit pa talaga yung kanyang kulo doon sa ending. Ang ating minamahal, Nanay Jovert Socaldita. Maraming salamat anak ko, Direct Chops Malansala. Maraming salamat sa award. Wala, hindi award siya. Pati nag-set natin. Salamat. Michael Pangkoy, Leyan Manansala, Raymar Buado. At of course, si Alexa. Nakapag-fan group na siya. Naku. Tawag natin Alexa. Totoo. Itong episode na to, ang gaan lang, sa dami ng mga problema pinagdadaanan natin, yung mga nasa harapan natin mga nakarimari-marim na sitwasyon, mga taong magnanakaw, mga politicians na palagi nating inaasahan na magbigay para sa atin, pero sila pala ang kumukuha. Itong episode na to, Nay, ang gaan-gaan. Parang sinasabi sa akin, Nanay, na may darating at tunay na darating na ibibigay sa atin ng Panginoon, na magbibigay sa atin ng pag-asa at patuloy na maniniwalang may magbabagong maganda sa bayang ating minamahal. Patuloy tayong maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos sa lahat ng mga nagbibigay ng komento. Patuloy nating sasabihin, walang maling opinyon sa tamang talakayan na may makapusong diskusyon. Sa inyong lahat, karangyagan ng Kapampangan na Manal Bengeni, marakala salamat keng lugod at suportang bibiyo kaya kami. Lalo na kanako, dahil bayo ko pa mo Kenny, pero lalakas ko pa uliyo. Ikaw na, meron ka pang final Salamat sa inyong tanan, dyan sa mga kasimanwa ko sa Iloilo, sa Pandanding Iloilo at saka Santa Barbara Iloilo at saka sa mga classmates ko dyan sa DePaul College. Belated happy birthday kay Bebot Pineda and B-Boy Blanco. I love you. Sa lahat may birthday ngayon, happy birthday, and to God be the glory. Bye. Bye-bye. We love you. Pag-uusapan